Mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang maniwala sa kanyang patutuo. Ang naniniwala sa kanyang patutuo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpahayag ng mga salita ng Diyos, at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang anak, at ibinigay sa kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumatalimas sa anak, hindi magkakaroon ng buhay. Mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa buhay po natin, isa sa hindi maiiwasan o hindi pwedeng mawala ay pagpapasya. We all have to make choices every day. At ang mga choices na ito, they can range from simple choices, like kung anong damit na gagamitin mo, or kung pupunta ka ba doon o hindi. Mga simpleng choices yung mga ito. But you see, in life, there are eternal choices. May mga pagpapasya na napakabigat dahil po sa mga consequence niya sa buhay natin. At ang pinakamabigat na kailangan nating pagpasyahan sa buhay is choosing God or not. Pagpapasya na piliin ang Diyos o hindi. Dahil ang pagpapasyang ito ay magkakaroon din ng consequences sa buhay natin. Kaya nga napakaganda ang ending ng ating ebanghelyo ngayong araw na ito. At sabi niya, ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalimas sa anak, hindi magkakaroon ng buhay. Ano kayang ibig sabihin nito? It simply means when we choose God, pag pinili natin ang Diyos sa buhay, then life takes a different meaning. Mas lumalalim at mas nagiging ganap ang buhay dahil sa pagpili natin sa Diyos. In short, it is only the choice for God that makes life meaningful. Nagkakaroon lang ng kabuluhan, kahalagahan, ang buhay kung pinipili natin ang Diyos. Kaya nga napakabigat na pagpapasya ito. Because if we refuse to choose God or to choose people or things over God, mawawalan din yung kapasidad natin na magkaroon ng buhay na ganap, buhay na makahulugan, buhay na makabuluhan. Kaya sana po, ito yung ipapaalala natin sa sarili natin lagi. Every single day, do I choose God every day? Pinipili ko ba ang Diyos araw-araw? Ang pagpipili nito ay hindi lang sa panlabas na anyo, hindi lang dahil meron kang sinasambit, ay pinipili mo na ang Diyos.
The choice for God is not simply about the words that we say. In fact, kumbaga, yung buong buo, yung pagtanggap sa Kanya, pagtanggap ng Kanyang kalooban, pagtanggap ng Kanyang mga itinuturo sa atin, kumbaga, total yun pagtanggap. Yung pagpapasya, buong buo ito, total. And when we do that, our life takes a different shape. Dahil magkakaroon ito ng mas malalim na kahulugan. Sabi nga nila, if you do not choose God, you simply exist, but you do not have life. Kumbaga, pag hindi mo pinili ang Diyos, humihinga ka lang, pero walang buhay sa iyo. Dahil magkakaroon ka lang ng buhay sa pamamagitan ng pagpipili, pagpapasya, choosing God in life. Kaya ito yung magandang katanungan po sa ating lahat. At this point of your life, sa punto po ng buhay nyo ngayon, ang tanong is, have you chosen God? Pinili mo ba ang Diyos? If you have chosen God, then your life becomes meaningful.